Magandang araw mga bata, narito na ang ating aralin sa Reading and Literacy Week 8, Day 2. Sabihin kung anong tunog ang nawawala. Si Maya ay isang batang masunurin. Ano kaya ang nawawala dito? So yun ay batang. Kasunod, kapag pinaliligpit ang kanyang kama, sumusunod siya. Ano kaya ang nawawala dito? Kama. Anong tunog? Yun ay kama. Masunurin din si Maya sa kanyang guro. Guro. Ano kaya ang nawawala dito? Guro. Kinagigiliwan si Maya ng kanyang pamilya at guro dahil siya ay batang masunurin. O, anong nawawala dito? Maya. Yun ay Maya. Ngayon, papalitan natin ang isa sa mga tunog ng salita at isipin ninyo kung ano ang bagong salitang mabubuo. Gamitin na rin natin ang bagong salita sa pangungusap. Bata. Bata. So, ano ang pangatlong titik sa salitang bata? So, ito ang t. Ito yon, t. Palitan natin ang tunog na s. Ang t, ano ang mabubuo? So, palitan natin, magiging basa. O, basa. Basa ng basa si Maya. Kayo nga. Kama. Ano ang unang titik ng salitang kama? Ito ay k. Palitan natin ng t ang k. Ito ay magiging tama. Tama. Tama ang sagot ni Maya sa takdang aralin. Guro. Ano ang unang titik ng salitang guro? G. Palitan natin ng p ang g. Ano ang mabubuong bagong salita? Puro. Puro. Puro pagkain ang dala niya sa biyahe. Puro. Maya. Ano ang unang titik sa salitang Maya? Ito ay Maya. Palitan natin ang tunog na s, ang Ano ang mabubuong salita? Saya. Saya. O, dalawa yung saya. Pwedeng saya na masaya, saya na kasuotan. Dito, ito ay saya na kasuotan. No? Nagsusuot siya ng saya sa paaralan. Ito yung mga katutubong damit noong unang panahon. Ang tawag dyan, saya. Baro at saya. Ngayong araw, babasahin natin muli ang talatang ating napakinggan kahapon. Sisimulan natin ito sa mga salita hanggang mabasa natin ang mga pangungusap. Basahin natin ang mga salita. Maya. Ulitin nyo nga. Bahay. Masunurin. Kapag. Kaniya. Guro. Pamilya. Sumusunod. Inutusan. Pinaligpit. Pinaliligo. Pinakain. Pinagawa. Nagpatulong. Takda. Magiliw. Basahin natin ang mga salita. Si. Ang. Sa. Ay. Siya. Nang. At. Basahin natin ang mga parirala. Si Maya ay masunurin
O, lagi niyong ulitin yung sasabihin ko ha, para mas maging mahusay kayo sa pagbabasa. Sa kaniyang nanay. Sa kaniyang guro. Sa kaniyang pamilya. Sa bahay. Ang takdang aralin. Inutusan siya. Pinaliligo siya. Pinakakain siya. Sumusunod siya. Basahin natin ngayon ang mga pangungusap. Magbasa mula sa kaliwa, pakanan, at mula itaas, pababa. Ang bawat pangungusap ay nagsisimula sa malaking titik at nagtatapos sa tamang bantas. Kung maaari, basahin ng papangkat ng mga salita. Bigyang pansin ang mga bantas. So pag sinabi nating bantas, ito yung tuldok, tandang pananong, tandang padamdam, wit. Ibigay ang mga batayan sa pagbabasa ng mga bata. Ayan. So, ito yung mga batayan. Binasa ko ang lahat ng mga salita ng malinaw. O kapag nabasa mo, happy face ang ilagay mo. Binasa ko ang teksto ng may tamang bilis. Kapag hindi ka mabagal, happy face. Kung mabagal, mag-practice pa. Sinusunod ko ang mga bantas gaya ng tuldok, kuwit, takdang pananong, at tandang pahinga. So, kapag tayo ay nagbabasa, kapag may nakita kayong bantas, titigil kayo. Hindi kayo dire-diretsong nagbabasa. Binago ko ang tono ng aking boses upang tumugma sa aking binabasa. Kung ang binasa nyo ay parang malungkot, dapat malungkot yung boses. Kung ang binasa nyo ay parang masaya, masaya dapat ang boses. Naintindihan ko ang aking binasa. Ito yung mahalaga din dyan. Dapat naintindihan nyo ang inyong binasa. Okay? O, ngayon. Si Maya ay isang batang masunurin. Kayo nga. Kapag inuutusan siya ng kanyang nanay, sumusunod siya. Kapag pinaliligpit ang kanyang kama, sumusunod siya. Kapag pinaliligo siya, sumusunod siya. Kapag pinakakain siya, sumusunod siya. Kapag nagpapatulong si nanay na magligpit ng bahay, sumusunod siya. Masunurin din si Maya sa kanyang guro. Kapag pinapagawa ang takdang aralin, sumusunod siya. Kinagigiliwan si Maya ng kanyang pamilya at guro dahil siya ay batang masunurin. So ngayon mga bata, independent reading, humanap ng kapareha sa tahanan nyo at magpapalitan ng pagbasa ng teksto sa isa't isa. Sabihin sa kanila na suriin ang isa't isa gamit ang parehong checklist. So pwede kayong humanap ng kapartner dun sa bahay nyo para kayo ang magbabasa pareho. Shared reading kayo. Kung hindi naman, pwedeng kayo na lang. Uulitin nyo yung mga pangungusap na binasa ko. Okay? Basahin nyo ulit yun, i-backward nyo yung video. So, para mas masanay kayo sa pagbasa. Ang mga natutunan nyo ngayong araw ay, yung pagbasa ng salita, parirala, at pangungusap. Sa pagbabasa, tatandaan nyo na ang sumusunod. Dapat pag nagbabasa, simula sa kaliwa, papunta sa kanan. At kailangan sundin yung mga bantas, lalo na sa isang pangungusap.
Okay, basahin ang kwento at suriin ang sariling pagbabasa gamit ang mga batayang checklist. Gumuhit ng masayang mukha kung nagawa ang batayan, malungkot kung hindi. So, maging honest kayo sa pagsagot nito, no? Kung magaling na kayo, kadalasan dyan, happy. Kung hindi pa kayo ganun kagaling magbasa, so sad face yung iba dyan, maging honest kayo sa pagsagot para sa inyong improvement o pag-unlad sa pagbabasa. O, yan yung mga batayang information. Ito din yung mga binasa ko kanina. Okay? Yan. So, pag nabasa nyo na ulit yung mga pangungusap kanina, tingnan nyo kung may improvement kayo. Paulit-ulit lang. So, kailangan yan para pag dumating na kayo sa susunod na baitang, magaling na kayo. O, huwag kakalimutang mag-practice laging magbasa. Hanggang sa muli, paalam!